Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Archie Sharp kontra Ryan Garner. Magsisilbing challenger sa gabi ng laban itong si Archie Sharp dahil kasalukuyang hawak nitong si Ryan Garner ang WBC International Super Featherweight title na kung saan yun po ang kanilang paglalabanan ngayong July 27, 2024 nagaganapin po sa Otto Arena, Greenwich, United Kingdom. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis. Detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. At malaki po ang posibilidad o tsansa na makakakuha po kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran. At sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nasa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediksyon o pananaw sa laban. Ngunit ang mahalaga ang makapag-desisyon po kayo. At dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga skills o galawan na taglay-taglay. Dahil yan po ang ating gagamitin na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ng sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng may hawak sa WBC International Super Featherweight title na si Ryan Garner. As a pro boxer, itong si Garner po ay may impresibong kartada. 15 wins with 8 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 26 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 53.33%. Last fight May 11, 2024. Nakasagupan nito si Liam Dillon. Panalo by unanimous decision itong si Ryan Garner. Sa scorecard na 99-92, 98-93, 98-92. Eksperyensya o karanasan ni Ryan Garner, mga idol, sinuri ko kung ito ba ay lumalaban dati sa amateur, wala po tayong natagpuan. So diretso tayo sa uri ng kanyang mga nakalaban dito sa pro boxing na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan ay siyempre babanggitin na natin. Juan Jesus Antones, Liam Dillon, yan po ang mga pangalan na yan. Ang masasabi kong may magandang kartada na nakalaban ito. At hindi po basta-basta, siyempre. Ngayon dadako tayo sa skills galawan ni Ryan Garner. Mga lods sa pangkalahatan, boxer puncher ito, saklaw po ang mga galawan na ating babanggitin. Pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Yan po ang kanyang galawan. At malimit natin nakikita ito sa in and out. Sa kanyang brawler style mga idol, doon siya epektibo eh. Napakagaling nito sa inside fighting. Doon natin nakikita ang volume sa pagbato ng suntok, taglayang power, timing at accuracy. Pero doon din natin nakikita ang kanyang mga kakulangan sa depensa na kung saan delikadong makounter. Kasi pagdating po sa depensa nitong si Ryan Garner, average lamang po. Oo, malimit natin nakikita ang kanyang sa mga ibang boksingero ang kanyang skills in terms of defense. Weaving, footwork or foot positioning na kung saan mga idol kayang mapalis ang suntok ng kutunggali, footwork na kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Ganun ito, may husay na galaw ang boksingerong ito. Taglay ang hand speed, timing, power at accuracy. Maliksi kung gumagalaw si Ryan Garner. Pero yun nga, sabi ko nga, may buta sa depensa. Pero ganun pa man, may tibay din po ang boksingerong ito. Oo, may tibay, marunong tumanggap din na suntok. Ngayon sa paniglaban ng challenger na si Archie Sharp. As a pro boxer, may impresibong kartada si Archie. 25 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated din. May edad naman tinibiyaan niya sa tang height 5 foot and 9 inches. Reach, hindi po nakasulat, so wala tayong alam kung gaano kahaba ang reach ng boksingerong ito. Pagdating po sa stance, switch stance po itong si Archie Sharp. Epektibo sa southpaw at orthodox. Knockout ratio 36%. Last fight May 11, 2024. Nakasagupan nito si Rio Queen Kuna Facundo Arce. Panalo by points itong si Archie Sharp. Eksperyensya o karanasan ni Archie Sharp. Mga idol, sinuri ko rin po kung ito ba dating lumalaban sa Olympic o amateur. Wala rin po tayo natagpuan. So diretso na rin po tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Pinakamatindi na kalaban nito ay si Alexis Borrima Cabore.
Victor Julio. At sa huling laban, muntik siyang ma-upset kay Facundo Arce, mga idol. Si Facundo Arce, mga idol, hindi po kagandahan ang kanyang record. 17 wins with 14 losses with 2 draws. Pero first round sa kanilang bakbakan ni Archie Sharp, 2 beses niya napabagsak si Archie Sharp, mga idol, na kung saan masama ang tama ni Archie Sharp. Pero masasabi kong may kunat o tibay din po si Sharp dahil nakabangon na tipong walang nangyari at nakabawi din ito ng pabagsak sa 3rd round yata sa laban nila. At yun nga, nakuhang may panalo ni Archie Sharp ang laban dahil tinalo talaga niya o hindi naging sapat ang dalawang bagsak ni Archie Sharp sa first round. 2 o 3 bagsak, mga idol. Sa skills naman na taglay-taglay ni Archie Sharp, sa pangkalahatan, boxer puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututulbakbakan o brawler style, counter punching style. Pero malimit natin nakikita ito sa defensive style, in and out ang ginagawa nito, mga idol. Pag mag-pressure fighter style naman ito, pinapanatili ang distansya gamit ang jab. Sa madaling salita, marunong itong gumamit sa kanyang height and disadvantage. Pero sa close range susuntukan, maraming butas ito na kung saan delikadong sa first round nga nila ni Facundo Arce, mga idol, ibagsak talaga siya dahil puruhan na sulidan talaga siya doon. Parang late starter ang style nitong si Archie Sharp, mga idol. Oo. At isa pa, hirap ito sa agresibo. Oo. Kaya yun ang mga kakulangan o kahinaan ni Archie Sharp. Pero in terms of sipag sa pagbato ng suntok, talaga naman masipag din ito kung bumabato ng suntok. Kayang bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Kayang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang katunggali. Magalaw na boksingero itong si Archie Sharp. Sa madaling salita, hindi po ito madaling laban sa magkabilang panig. Okay, ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sinurin natin ang boxing scene sa kanilang pagbibigay ranking 1 to 15 sa super featherweight division. Wala po ang pangalan ni Ryan Garner. Ngunit ang pangalan ni Archie Sharp, rank 3 ito sa WBO. Sino bang may hawak sa titulo ng WBO diyan sa super featherweight division? Nabariti yata ang may hawak, mga idol. So, di malayo na pag manalo siya dito, mapapalaban ito sa isang world title bout. Posible siyang kukunin ni Navarrete. Oo, lalo na't hindi naman ito delikado, hindi naman ito gaano delikadong katunggali, ganyan. Kung mag-iwas si Navarrete sa mga malalakas diyan po sa super featherweight division. Hindi malayo. So, rank 3 ito. Pero si Ryan Garner, wala pong kanyang pangalan. Pero sa gabi ng laban, itong si Archie Sharp, challenger sa WBC International, nahawak ni Garner. Okay, lamang sa ranking si Archie Sharp. Ngayon, dadako na tayo sa kanilang physical na appearance. 29 anyos si Sharp, 26 anyos si Garner. So, parang nasa prime na lang maglalaban. Pagdating sa height, mas matangkad ng 3 inches itong si Sharp. Ngunit bawi naman si Garner pagdating po sa power. Dahil ang knockout ratio lamang nitong si Archie Sharp ay 36%. Samantala, itong si Ryan Garner, ang knockout ratio ay 53.33%. Activity, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa experience, 50-50, pareho. Sa skills, 50-50 pa rin, parehong boxer puncher. Nakadepende kung kaninong diskarte ang magiging epektibo dito sa naturang bakbakan. Ang defensive style ni Sharp o ang pressure fighter style nitong si Ryan Garner. At isa pa, lamang sa hand speed, liksi power si Ryan Garner. O, ipinagpauna ko na po yan sa inyo. Na kung saan mamili kayo. Sa skills kasi, hindi pa, ano lang sila 50-50 parang boxer puncher. So, nakadepende kung kaninong diskarte. Pero yan nga, kombinasyon sa power, hand speed, liksi, nagalawan ni Ryan Garner, advantage po yan kung tutusin. Pero tandaan natin na ang height naman ni Archie Sharp ay advantage din. At syempre, advantage din po para sa kanya na nasa sa world ranking, rank 3. Ngayon, mamili kayo. Ngayon, sino po ang Yamando Kuya Dong Sports? 50-50 ito, mga idol. Kung nasa mataas na ranking man si Archie Sharp, pero tandaan natin na challenger siya sa gabi ng laban sa WBC International ni Ryan Garner. Oh. Kung lamang man sa height si Archie Sharp, lamang naman sa power si Garner. Oh. At kombinasyon sa liksi, hand speed with power. Yun nga. Kaya mga idol, kaya 50-50 ito sa height at nasa ranking si Archie Sharp. Oo. Pero sa skills, may mga kalamangan si Ryan Garner. Lalo na kung makadikit ito.
Kaso, kung pagbibigyan ba ni Archie Sharp na makadikit yan, dahil itong si Archie Sharp magaling din sa pagpapanatili sa kanyang distansya at marunong gumamit sa kanyang height and disadvantage. Kaya 50-50 yan mga idol. So, ibig sabihin pag sinasabi natin 50-50, isa sa kanila ang mananalo, which is natural na mangyayari talaga na pagkatunggalian, isa ang manalo kung di mo sa tabla. Pero 50-50 ito. So, nakadepende sa diskarte. So, ngayon nadako na tayo sa ating prediction sa laban. Official prediction ko po, Archie Sharp by unanimous decision or split decision. Posible niyang talunin si Ryan Garner sa kanyang sa puntusan gamit ang height, reach, na kung saan kayang ipanatili nga ni Archie Sharp ang kanyang distansya. Pero matindi po itong labanan na ito, which is 50-50 nga. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Archie Sharp by knockout or technical knockout, at anong round po yan posibleng magaganap? Mga idol, bagamat hindi ako kuminsido magkuha ni Archie Sharp na ma-knockout si Ryan Garner sa kanilang bakbakan, bunga sa mababa nga knockout ratio ni Archie Sharp, mga idol, masasabi kong this is boxing, anything can happen. Hindi porkit hindi kilalang knockout artist si Archie Sharp ay hindi makapagpa-knockout. So siguro mga idol, posibleng magawa yan doon po sa later rounds. Magawa ni Archie Sharp. Yung tipong pagod na si Ryan Garner. Oo, posible. Kaya mga idol, hindi ibig sabihin na walang mababang knockout ratio kasi kung magkuha tayo ng example, marami tayong makukuha. Okay, isang example natin. Ang knockout ratio ni Adrian Coriel ay 20%. Si Nochinga ay 75 or 80% knockout ratio ni Nochinga. Nochinga ang height and disadvantage, yun nga, power, pero second round lang ang itinagal niya. It means may kakayahan kahit hindi kilalang knockout artist, may kakayahang makapagpa-knockout din pala. Depende po kung saan tinamaan ang katunggali. Pero yun nga, mapabalik-balik ang sinasabi ko na ang official prediction ko po ay unanimous decision or split decision in favor of Archie Sharp. Ngayon sa panig naman ni Ryan Garner, kasi tapos na tayo sa ating official prediction. So posibleng mangyayari naman sa laban na kung saan para kay Ryan Garner. Kay Ryan Garner naman mga idol, dapat niya samantalahin ang 1-6. Lalo na ang first round. Bakit? Itong si Archie Sharp ay mag-a-adjust pa yan sa early rounds. Na kung saan pag ito'y binigla ni Ryan Garner, di malayong ma-knockout din ito or mapabagsak at expose ng kahinaan ni Sharp. Panga. Madali siyang bumagsak pag tinamaan sa panga. Pero ang problema kung ma-knockout ba dahil napruha na nga ito pero bumangon pa rin mga idol. Parang si Marquez ba? Oo, pero tanda, iwan ko lang kasi 53% ang out-ratio ni Ryan Garner. Napakataas din ito mga idol. Kung kakayanin pa ba ng utak nitong si Archie Sharp na maka-survive pagka tinamaan ito ng puro ni Ryan Garner. So sa panig ni Ryan Garner mga idol, dahil tagline nitong hand speed, sa early rounds, posible niya magawa 1-6. Ryan Garner by knockout yan. Dahil posible niyang samantalahin ang kapanahonan na itong si Archie Sharp ay mag-a-adjust sa estilo at galaw ni Ryan Garner. Yun ang kapanahon ni Garner. So, 1-6, delikadong ma-knockout si Archie Sharp dyan sa laban kontra Ryan Garner. At kung sakali mo sa puntusan, may tsansa pa rin itong mananalo mga idol. Gamit ang hand speed, liksi at kunting pagka-agresibo, posible niya natalunin sa puntusan si Archie Sharp. May tsansa ba Kuya Dong Sports? Oo. Kaya nga 50-50. May tsansa po talaga ito na mangingibabaw ang power, ang liksi, ang hand speed ni Ryan Garner. Katunayan, gusto ko ang galawan nitong si Ryan Garner. Oo, gusto ko ang kanyang skills mga idol. Parang Pinoy ito kung gumalaw eh. Parang pinaghalong Pacquiao at Donaire. Ganyan ang style nito eh. Parang ganun nga ang parang Pacquiao Donaire ang style nito. Pinaghalo. Kaya masasabi ko na itong si Archie Sharp, delikado itong matalo by knockout at kahit sa puntusan.
kumo, prediction ng ating ginawa. So, ang nasa puso ko lamang mga idol, na para sa akin yun nga ang mananalo, ay Archie Sharp ako dyan. Bayon na naman sa desisyon. Pero, napakagandang laban nito. 50-50 kasi. Noon saan, may nagkomento kasi sa akin na, nandun ka na naman sa hindi kagulat-gulat. Hindi talaga kagulat-gulat itong manalo. Si Ryan Garner. Kasi nga, di po basta-basta ang skills ng boksingerong ito. Tanda natin, ibang usapan pag built-in ang hand speed at liksi. At siyempre, built-in na power. 53% ang knockout ratio nito mga idol. Mataas na yan. Kaya abangan natin. Bagamat pabor ako kay Archie Sharp, pero delikado si Archie Sharp dito kay Ryan Garner. Dahil napakaliksi ng boksingerong ito. At napakagaling pang magpatama. Napakagaling ang timing accuracy nitong boksingerong ito. Abangan natin.